Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Eto po mga kababayan, tayo po ay nagbabalik at ipagpapatuloy po natin yung ating pag-i-inform sa inyo at pagbibigay ng ating opinion at reaction tungkol po dito sa West Philippine Sea. So siguro, alam nyo na yung recent incident dyan, yung pagwa-water cannoning at yung habulan na nangyari dyan sa ating karagatan papunta po ng BRP Sierra Madre for resupply mission ng ating mga tropa, no? So ito, ang ibabalita natin sa inyo ay yung pagsuporta po ng international body at ng ating mga mambabatas. At ganun din po kung ano po yung sinabi ng ating Philippine Coast Guard. Mga updates po ito. Talagang hindi na po ito katanggap-tanggap. Pero bago po tayo magsimula, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po tayo magbibigay pugay sa ating mga channel members at ganun din po sa mga followers, subscribers na nanonood ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. At special shout out po diyan po sa bayan ng Palawan, no? Ipagpatuloy nyo lang po yung ginagawang yung pangangalaga sa ating kalikasan at ganun din po sa bayan naming Zambales, mga Zambaleños, no? At sa buong panig ng mundo kung saan may mga Pilipinos, mga OFWs, saludo po sa inyo, no? Kayo po ang modern heroes at naway pagpalain ng Diyos ang ating bayan. Okay, mga kababayan, tulad ng sinabi ko sa inyo, ibabalita natin at bibigyan natin ng opinion itong mga suportang ipinagkaloob ng international bodies at mga mambabatas natin. At oo nga po, no, mga kababayan, pasensya na po kayo kasi minsan nababasa ko sa mga comment ng videos, Sir, humarap ka sa camera. Nakaharap naman po. Ang problema lang po kasi pag ako ay nagbabasa, nandito po kasi yung isang device. Alam nyo naman, hindi naman tayo techie. Mag-isa lang po si Simply Talkies. Wala po tayong grupo, wala tayong kasama na mag-set up ng ganito, gumamit ka ng ganito. Kaya pagpasensyahan nyo na po. Kaya minsan nakatagilid ako dito. Nandito po yung binabasa ko, no? Saka ang labo-labo na po ng mata natin. So pagpasensyahan nyo na, ang mahalaga, mabasa ko po ng verbatim. Ayoko magbigay sa inyo ng misinformation. Baka magkamali tayo. Magalit naman yung nagsabi nung ating binabasa. So, pasensya na po. At ika nga, sabi nila, you cannot please everybody. Pagtyagaan nyo na po, no? At least ma-inform natin kayo. Ang punto natin dito is to give you the right information. I-debunk natin yung mga misinformation and disinformation that concerns our national interest, concern ang ating bansa, no? At may mga malabanan natin yung mga demonyo. Okay, unahin po natin yung ulat sa The Manila Times, no? November 12 po ito. Latest lang ito, no? Sabi dito, support swells as PH files new China protest. So, yun nga, yung nangyaring habulan, no? Yung pangaharang, pangbubuli, pagwa-water cannoning sa ating mga barko dun sa isang supply vessel, sorry, hindi pala shipping, supply vessel natin na ML, Kalayaan, no? Nag-file na rin tayo ng protest, no? Nakakailan na yan. Kung napanood yung latest video natin, di ba sabi, ngayong taon pa lang, 2023, 58 na ang pinafile nating diplomatic protest. Pero sa kabuuang termino ni Pangulong Bongbong Marcos from July 2022 to this time, no, yung November 10, 125 na po na diplomatic protest. Biruin yun, dami. So ibig sabihin, 125 nung 2022 nung simulang umupo si Pangulong BBM. At 125 na ganito. Buruin nyo, paulit-ulit. Diba? Ano ginagawa lang natin? Puro diplomatic protest.
'Di ba? Nakakasawa. Tayo ay masyadong pasensyoso. Totoo ba 'yun? Ang sabi nila konting ano lang, tumataas na ang dugo ng mga Pinoy. Parang ako, high blood 'di ba? Pero pagdating sa ganitong bagay, masyado tayong cooler. Hindi, kasi iba pong usapin to. It concerns our yung national interest natin no? Buong bansa ito. Di baling ikaw na lang, mag-init ang ulo mo, bahala ka diyan. Pero ang katotohanan, 125. Paano pa yung hindi si BBM ang presidente? Yung panahon ng magaling ninyong Pangulong Duterte. Di ba? Ay, hindi. Tahimik pala daw kasi napakagaling ni Pangulong Duterte ninyo. Walang nangyaring ganyan. Wala pong water cannoning. Malayang nakakapangisda yung mga mangingisda natin. Or you're right, kiss your ass. Di po ba? Ayan po, no? Sabi dito sa balitang ito, dito na lang po, babasahin natin yung sinabi ng National Task Force for West Philippine Sea. No, quote. Tingnan nyo, babasahin ko, kaya ako nakaganito di ba? The DFA has also reached out to them and conveyed our protest directly to the maritime mechanism. We firmly insist that Chinese vessels responsible for these illegal activities leave the vicinity of Ayungin Shoal immediately. Ayun po yung matapang na sinabi ng NTF for West Philippine Sea. Leave. Kung sino pong man po yung gumawa ng katarantaduhan na yon, yung water cannoning. No? Alam ko yun, isang malaking barko ng Chinese Coast Guard yan. Umalis kayo dyan sa Ayungin Shoal. Bakit pinaalis? Di ba paulit-ulit din nating sinasabi dito na tayo ang may exclusive economic zone rights dyan sa Ayungin. Sila po wala. Saan mo nakuha yung EEZ na sinasabi mo, Tokis? Doon po sa arbitral ruling na binigay sa atin ng The Hague noong 2016. Ibinasura po ang kanilang claim. Wala silang claim dyan na 9-dash line. Because sabi ng korte doon sa Hague, it doesn't conform to the international law. There is no basis for that. Yon. Sabihin ko lang sa inyo mga kababayan, may nabasa po ako na article na noon daw after World War II, pinanigan daw ng Amerikano na ibigay pa yan. 11-dash line nga daw po yan. 11 nung katatapos na World War II kasi ang reason daw allied ng US ang China noon. Pero nasaan ang nga lang, baka verbal nga lang yan Hindi nga nila mailabas yung katunayan niyan. Di po ba? Nasaan yung pinagtibay ng batas during that time? Sabihin nyo, rebuilding tayo noong 1945. Sige, verbal. Sige. Kasi noon, wala hindi hinaharap yan kasi ang panahon noon is rebuilding. Di ba ang laking recession niya sa bawat bansang involved noong nakaraang pangalawang digmaan? Meron po akong nabasang article na-save ko yun pero I'm not gonna put it here kasi mahaba po yun. Abutin tayo ng ilang oras dito. Pero yun po yung parang synopsis. Pati sa Twitter, yung mga inchik, sinasabi nila, 11-dash line nga yan because ayun ang pinagkaloob sa amin ng Amerikano. Nasaan? Verbal lang yon. Pero now, iba po yung panahon noon. Sa panahon ngayon, they already set some international law like the UNCLOS. Diba? Nag-member nga kayo Ano ba yung UNCLOS? Uulitin natin. United Nations Convention on the Law of the Sea. So, nandun yung panuntunan. Why don't you abide that? Hindi, talo sila Paano sila mag-a-abide? Di po ba? Eto pa, sabi ulit, We condemn once again China's latest unprovoked acts of coercion and dangerous maneuvers against a legitimate and routine Philippine rotation and resupply mission to Ayungin Shoal that has put the lives of our people at risk. The systematic and consistent manner in which the People's Republic of China carried out these illegal and irresponsible actions put into questions and significant doubt the sincerity of its call for peaceful dialogue. Correct. Di ba? Ang ibig sabihin nitong mga kababayan, yung sa dulo na lang, call for peaceful dialogue. Iba po Yung bunganga nila, they're advocating peace.
Mag-usap tayo. Okay, magkape tayo. Oh, mag-serve tayo ng Peking duck. Ano kayong isi-serve nyo? Di pansit. Di ba? Pansit at lumpia. Okay na doon. O di ba? Mga pagkain Pinoy. O kayo, Peking duck. Uy. Pero wag nyo lagyan ng fortune cookies. Baka pagbukas ko ng fortune cookies, sabihin nyo, amin ang ayungin sula. Di ba mandurugas? Binigyan ka nga ng fortune cookie. Tapos nakalagay doon, China owns ayungin sula. Peaceful dialogue ba yon? Joking aside mga kababayan. Diba? Peaceful dialogue daw. Peaceful ba yon? Nakita nyo yung mga video, yung video na sinama natin sa latest video natin? Diba? Akala mo akala mo tag of war Yung tag of war, yung laro namin ng mga bata, yung may kabilang grupo, walang lubid, yung touching runner, huhulihin ka, habulang kayo. Huhulihin ka, lalagay ka sa base. Tapos nakaganon kayo, itatouch yung kamay nyo nung nahuhulin yung leader ninyo. Pag nahuli kayong lahat, kayo naman ang taya, kayo naman ang manghuhuli, ganon. Dito, putya, kita nyo yung video, di ba? Ito yung, ang galing, bilib ako, sir. Sa Navy, dun sa pahinante ng barko na yun, kung ML Kalayaan yun, no? Ang galing talaga mga kababayan. Para kang nanonood ng Grand Theft Auto. Ang galing, pero Grand Theft Auto, sa karagatan, ang galing mga kababayan, umiwas nung, natin, ano ba tawag doon? Yung naggaganon ng, ng barko. Ang galing mga kababayan. Kita nyo yung parang high speed chase sa dagat. Grabe, bilib ako. Paano niya na lusutan yung dalawang gumaganong barko ng mga Tsekwak? Anak ng siopaw. Bilib ako. So, tasaan ang peaceful dialogue? Bunganga nyo, iba sinasabi nyo. Pero yung action ninyo, iba naman. Kaya totoo yung action speaks louder than words. Katotohanan po yan sa Chinese, sa Tsekwa. Yan natin maa-apply yan. Na sinasabi mo, peaceful. Pero anong ginagawa mo? Hindi peaceful Violent ka Pero mo i-water cannon mo yung namin, yung aming Coast Guard ba yun? Ha? Isira ulo pala kayo Papalagan namin kayo. Alam nyo mga kababayan, anong sabi nung kaibigan ko dito? No, si Hattori. Usap kami dyan after this incident. Ang sabi na nga lang namin, dapat binomba na rin sila ng water Oo, para kayo naglalaro ng water gun. Kayong dalawa, di ba? Kung may Nerf gun kayo, yung tubig naman ng laman, ganun. Water gun. Ganun. Dapat ganun din ang ginawa ng Coast Guard natin. Pero mo yung water cannon ka, sakit mo na. Para kang yung ginanon ng bumbero. Di ba? Sige. Labanan mo yung water cannon niya next time, ha? PCG Gaban. Sige, water cannon mo rin. Pero sila mauna. Kasi sila nauna Huwag kang mauna. Hayaan mo silang mauna para madokumento natin. Nagpapabuli kasi tayo na nagpapabuli. No? Pero January 25, diplomatic protest. Nung last month, October, binangga tayo. Ngayon naman, nag-high speed chase tayo. Sa water cannon, pinalibutan pa. Di ba? Talagang yun, bully yun. Classic drama yun, no? Ng mga bully against the yung kawawang binubuli. Grabe. Nabasa ko rin po sa mga ilang chat ng live stream. Pwede ba? I-water cannon na rin natin sila. Siguro hindi naman yun, di ba? Sila nauna Hayaan nyo munang silang maunang mag-water cannon. Sabay, nauna ka na. Sige, kami naman. Di ba? Magganunan na lang kayo ng water cannon. Kailangan palagan na tong mga kababayan Kasi sa Japan, pinapalagan nila. Sa South Korea, pinapalagan sila. Ang mga Vietnamese, matatapang, pinapalagan nila. Tayo lang. Tayo lang ang napakabait. Ano ba naman yan, Presidente Bongbong Marcos? Wag naman na yung ganun. Kawawa na tayo. Kinawawa na nga tayo nung panahon nung predecessor mo Tama ba yung sabi ko, predecessor? No? Yung magaling ninyong presidente, yung ibigay na lang daw ang tubig sa China. Gago. Di ba? Ito, anong mga bansa yung nagbabato ng suporta? Siyempre, yung mga alay natin, Australia, ano sabi niya? Is concerned by dangerous conduct. Yan. Use of water cannon
We uphold international law, especially UNCLOS is fundamental to international peace and security. Hindi naman po naintindihan ng China yan, yung peace and security. Ito, yung matindi nating matagal ng alay, yung US, si Ambassador Mary Kay Carlson. Sabi niya, we will stand by and reiterate the Washington DC that we will stand by Manila for a free and open Indo-Pacific. Kinokondin na po yung harassment, no? Ito pa, ano ang sabi ng Japan and United Kingdom? Si Japanese Ambassador Kashihiko Koshikawa, we give high importance to free and open maritime order. Ayan. Sabi ni UK Ambassador Laurent Bepils, the UK notes unsafe conduct again experienced by Philippine vessels. We join the Philippines in calling out actions that undermine peace and stability. They are committed to UNCLOS. Ayan, di ba? Ito pa, European Union, the Netherlands and Germany likewise underscore their support for international law, especially the UNCLOS. Lahat po sila. Ano po sabi? Ito pa, dagdag natin. Mamaya yung sinabi nila. Si French Ambassador Mariel Fontanelle, she personally reaffirmed continuous support to the Philippine Coast Guard. Ayan, di ba? Lahat po. Di ba? Ano nang ibig sabihin nila? Kailangan mag-follow sa International Order of Peace and Stability through UNCLOS. Bakit hindi yan maintindihan ng China? Kasi nga po, they believe they are powerful. Ganyan po ang bully. No? Totoo naman, malaki ang economy nila, malaki military nila. Pero, papalagay nyo ba, mga kababayan? Worst comes to worst. Palagay nyo? Magwawagi ang China? Tingnan lang natin. Meron tayong kakampi dun, sa taas. Diba? The man above is more powerful. Dasal lang tayo ng dasal. Sana karmahin tong mga Chekwa na ito. Diba? Yan, alisan natin yung mga yan. Punta naman tayo sa ating mga mambabatas. Ano po yung sinasabi nila, no? Pero dito mga kababayan, isi-separate natin yung dalawang mambabatas, no? Na yung kanilang mga sinabi diyan. Dito po sa inquirer.net, senators denounce China's latest act of intimidation in West Philippine Sea. Ayan po. So, makikita natin sino dito sa mga mambabatas natin, mga senador natin, ang kakampi natin pagdating sa West Philippine Sea. I don't care kung ano yung kulay ng politika ninyo. Remember, yung isang vlog natin, sinama na natin yung sinabi ni Hontiveros, anong stand niya, di ba? Gaslighter, bully ang China. Kaya nananawagan siya na lalo pang palakasin ang ating pwersa sa West Philippine Sea. Agree ako doon, even though iba ang politika ni Hontiveros, di ba? Binabatikos ko yan. Pero pagdating sa West Philippine Sea, walang kulay. Kundi ang kulay mo ay Pilipino. Yan. Ito po. So, senators on Saturday condemned the latest attempt of the Chinese Coast Guard to block a resupply mission of the Philippines to the grounded BRP Sierra Madre at the Ayungin in the West Philippine Sea. So, dito, unang nagsalita, si Senate President Pro Tempore, Loren Legarda, described the CCG's behavior as latest act of intimidation. Gago kayo Ito pa ang sabi niya. Contrary to the claim of Chinese, the Philippine vessels and troops are not trespassing the area. She pointed out emphasizing that China's flawed 9-dash line has long been dimpulsed by the July 2016 Arbitral Award. Tama naman po siya. Sinabi na natin to kanina. Sabi niya, flawed. No? Mali. Hindi makatotohanan yung sinasabi nilang 9-dash line. Kaya nga 'di ba, sinabi ng arbitral ruling, it's false. Walang katotohanan. Kayo lang ang nagguhit niyan. Para lang kayo maglalaro kayo ng piko. Nagdrawing kayo sa kalsada. Ayun. O naglalaro kayong patintero. Hanggang diyan ka lang Ito, sakop namin to ganon. Kaya ang China, parang bata na gusto niya kunin niya lahat. Ayaw niyang mag-share.
Hindi niya alam yung ibig sabihin ng sharing is caring. O wag nyo namang i-share yung mga jowa at asawa nyo, ha? Joke lang. Tawa-tawa din, di ba? Tawa-tawa din. Pag minsan. Ito pa sabi niya, Legarda called for increased public awareness about the 2016 Arbitral Award and intensified government engagement with the traditional allies and relations building with non-traditional partners. Correct. Dapat nga po sa mga senador, dapat magkaroon kayo ng ano dyan parang si Hontiveros, o ikaw Hontiveros, ipaliwanag ninyo, gumawa kayo ng op-ed sa isang media, mga kampinyong media, Inquirer, Manila Times, Manila Bulletin, o kaya magpa-press con kayo. I-summarize nyo kung ano yung nilalaman ng 2016 arbitral ruling o nung UNCLOS. Tutulungan namin kayong i-disseminate yan. Yeah. O kung ako, mabasa ko yun, papaliwanag ko sa inyo sa Tagalog para malinaw. Di po ba? Tama naman si Legarda. O ikaw Legarda, ikaw nakaisip niyan? Gawin mo. Pondohan mo. Di po ba? Para malaman ng mga Pilipino at malabanan natin yung mga disinformation specialist na mga Pilipino ng China. Alam nyo na kung sino yung mga yan. Marami dyan yung mga kala mo Duterte supporter pero sumasakay lang. Kaya sirang-sira ang Duterte. Nasabi ko sa inyo. Hindi nga sila makapagpaliwanag eh. No? Ano ang side nila? Ano ang take nila dito sa bullying ng China? Wala. Mas gusto pa nilang masaktan ng kapwa Pilipino nila. Mas gusto pa nilang ibigay na lang daw yung tubig kasi yun yung sabi ng poon nila. Gago pala kayo. No? Hindi no dapat paniwalaan yung mga yan. Yung iba dyan, nagbablog lang para lang, alam nyo na, puro kompi, puro nakatuon dun sa eleksyon. Putang inang layo-layo pa ng eleksyon. 3 taon at 5 taon pa, yung pang pinupunto nyo, puro eleksyon, puro survey numbers, mga gago. Nandun no, sa West Philippines, nandyan ang kayamanan ng bansa. Hindi nyo pagtuunan, tapos sisigaw kayo ng, ang hirap ng buhay dito. Mahal-mahal ng bilid. Sara for 2028, mga putang ina ninyo. Lamunin ninyo yung 2028 ninyo. Sigurado ba kayong yan ang tatakbo ng 2028 o mananalo yan? Eh kung ganun pala, wag na tayong mag 2024. Talo na natin ang 2028, di ba? Mga inayupak eh. O ito pa, another senator. Bilib ako dito. Yung binatikos nung mga fucking DDS shit daw sila, no? Si JB Ejercito, binatikos to. Na-vlog natin yan. Sinama natin sa isang video. JB Ejercito echoed Legarda's statement. He likewise underscored that China should not intimidate Philippine vessels operating within the country's exclusive economic zone. It is crucial to reiterate the verdict of the Hague-based tribunal constituted under the United Nations Convention of the Law of the Sea, which ruled that China's claim of historical rights within its 9-dash line lacks any legal foundation. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyong naging 11, naging 10, naging 9, tapos binalik nila sa 10, ibabalik nila yan sa 11, mga kababayan. Kasi mga gunggong yung mga ganun Diba? Mga salaula, matatakaw. Ha? Kasi alam nila yung kayamanan ng ating exclusive economic zone. Tignan nyo yung larawan na yan. Ang daming mga atolls or shoal dyan. Ala akong pakialam kung anong ibig sabihin ni Roque ng shoal. Ala akong pakialam kung bato lang yung nakalitaw dyan. Pero ang usapan dito, nandyan yan sa exclusive economic zone natin. Kaya wala kayong pakialam. Tignan nyo ang layo ng China. Di ba? Pati yung karatig nating bansa. Pero hindi tayo ginagago. Nagre-respetuhan tayo ng mga ASEAN members. Pero ang China, wala siyang kinikilala. Di ba? Darating ang panahon. Damanabab. Tingnan natin. Kung sabay-sabay tayo mananalangin, managhoy tayo ng taos puso, ba't palamon niya yung tubig na? Baka gumawa ng sariling Noah's Ark ang mga Tseko, ang gago. Ito pa sabi niya, the Philippines holds sovereign rights and jurisdiction in its exclusive economic zone. Correct. He also demanded China to vacate the Philippine territory and respect Philippine sovereign rights. Ayan. Ito pa. Yung kanya namang kapatid na senador, si Jinggoy, ano sabi?
The government should consider the adopted Senate Resolution number 79. O may Senate Resolution na pala, which recommends several courses of action to address the continuing maritime confrontation, including filing a resolution before the United Nations General Assembly to call on China to stop harassing Philippine vessels and violating the country's established rights in the West Philippine Sea. Correct. Di ba? O, di ko na po babasahin yung sinabi niya. Ito pa, yung dulo na lang. Sa hindi na mabilang na insidente sa West Philippine Sea, hindi ni minsan tayo gumawa ng mga hakbang gaya ng pambubuli nila sa atin. Correct. Because tayo po ay marespeto. Tayo ay magagalang. Tayo, tinatanggap natin yung pagiging magkakaibigan natin. Pero itong China, tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, actions speaks louder than words. They want peace, they want stability, sa bunganga lang. No? Pero sa action nila, hindi po nagmamanifest yung sinasabi ng bunganga nila. Kasi hindi galing sa puso nila. Ano sila? Communist. It's all about them. Tulad nung sinabi ko sa inyong previous vlog ko. It's all about them. Them, themselves, and they. Yun po yan. Ha? Ano ang sabi ni Ligarda? Dagdagan natin ha sa politiko. Kasi nabasa na natin yung kanina. Ha? Atin ang ayungin. Ligarda blasts Chinese Coast Guard for accusing PH vessels of trespassing. O ayan. Ayun ang sabi niya. Atin ang ayungin. Kaya huwag kayong huwag po kayong maniniwala sa mga pinapakalat na disinformation ng mga kapwa natin Pilipino na pumapanig pa sa China. Huwag kayong maniniwala sa ganyan. Kung ano man yung sasabihin nila na, kasi madadamay tayo sa gera ng China sa Taiwan. Gonggong! Kung gustong girahin ng China ang Taiwan, dapat ginawa na, hindi pa yung patumpik-tumpik pa. O ngayon, nabalitaan ko mga pabayan, nakakabasa akong article. Ha? Slowly na, inaarmahan na ang Taiwan. Inaarmahan na po sila. Sino? Ng US. Pinapadala na po sila ng mga armaments. Kasi nagkaroon ng blockage yan dati. Yung ngayon, slowly. Di siyempre, kung hindi ka ba naman tangang China, hanggat mahina pa yun, ba't di mo nalusubin? Hindi. Di ba? Puro lang daldal Di ba? Kaya dapat talaga palagan natin yan. Darating ang panahon, mga kababayan, no? Lalakas din tayo. Dapat nga maging malakas na tayo kung sa pag-iingay lang Kasi, alam nyo, ang dami talaga yung lumalamo ng pera ng Chequan na ito. Makita nyo sa mga social media, nakita. Mostly, yung mga nasa kabilang kubol. Oo, yung mga grupo ng dati nyong presidente na napakagaling, yung magbibigay na lang daw ng tubig sa China. Ha? Mamaya sa next mga vlog natin, may iba-vlog tayo about doon sa magaling ninyong Pangulo, no? Naakala nyo ang tapang-tapang, naakala niya makakalipat siya na ituturing siyang tunay na kaibigan. You will find out. Kaya yung sinasabi ni Amy Marcos na, narinig ko dun sa isang vlogger na pinapalo natin. Sinabi daw nung kababayan kong taga Gapo, yung magaling daw na direktor, no? Sabi daw ni Amy, a one true friend is worth more than 10,000 relatives. Ayun po yung sabi ng isang si Euripides. Euripides? Correct me if I'm wrong. No? So ano ibig sabihin niya? Siguro si Amy, masakit ang loob niya sa mga relatives niya. Di ba relative niya rin si FBR? Di ba nag-tridor 'yon. Ganun lang sa loobin niya. So parang sa kanya wala na yung blood is thicker than water. Binabagsak niya na yung mga ganong mga idioms o kasabihan. Ang sa kanya, one loyal true friend. Di wow. Ang tanong, pag nawala yung one loyal true friend mo, saan ka pupunta? You just keep going, moving, o jump to another loyal true friend? No? So babaliwalain mo yung relatives mo. Di po ba? Babaliwalain mo yung mga kapatid mo, yung mga kamag-anak mo. Mas kinano pa man ang nakaraan mo sa akin, ha? Experience mo sa mga relatives mo. Relatives mo pa rin yan. Kadugo mo pa rin yan.
Sabi nga sa Bible, magmahalan kayo. Kahit na ano pa mang sama ng ugali ng mga yan, relatives mo pa rin yan. You cannot get away from it. Palitan mo man ang pangalan mo, pero ang DNA mo ay tulad ng DNA nila. Yan ka sa one loyal true friend mo, hindi po masama yan. Pero what happens, di ba? What happens kung may hindi magandang nangyari? What you gonna do? Just go F yourself? Di ba? Oh man! Di ba? O tingnan mo yung The Prodigal Son, Ang layo naman nung Pidol. No. It's a very close analogy. Di ba? O kayo nang balang mag-isip bakit ko nasabi yun. Bakit meron bang loyal true friend si Prodigal Son? Meron. Ano yun? Money, money, money. Must be many in the rich man's world. O di ba? Kayo naman kayo na po ang bahalang mag-isip. Paano ko nasabi close analogy lang ha? Yung Prodigal Son. Di ba? Di ba bumalik siya sa pamilya niya? Gaano man kasama yung pamilya niya? Ay ewan ko. Ito po. Sabi ko sa inyo sa previous vlog natin na yung Senate President, si Zubiri, may sasabihin at sasabihin yan, hindi pwede kasi pro-West Philippines yan, pro-Pilipino yan, di po ba? Ayan. Bully moves. Zubiri blasts China for firing water cannon anyo at Philippine vessel. Sabi po sa Politico News yan. Ha? Bakit kaya ito si Zubiri? Hindi batikusin nung mga pro-China. Nung mga taong bumatikos kay JB Ejercito. Bakit si JB Ejercito lang ang tinitira ninyo? Kasi akala nyo si JB Ejercito weak. Kayo yun. Pinalagan sila mga kababayan, pinalagan sila ni JB. Eto po, sabi niya quote na lang. In this latest incident, we again see China as bully, using size and brute strength to illegally encroach upon our exclusive economic zone and enforce a baseless right to drive away our protectors. Ayan po. Water cannons and blockades will not dampen the will and resolve of our Navy and our Coast Guard to protect our exclusive economic zone in the West Philippine Sea. I commend our Navy and Coast Guard for continuously standing their ground and asserting our right in our own EEZ. Bear in mind that your Philippine Senate is behind you 100%. Ay, nako naman, Zubiri. I commend you, sir. Pero, sigurado ka bang 100% kayo? Di ba? Sino lang nagsalita dyan? Si Zubiri. Si Tolentino. Kasi na-vlog na natin to. Kasama si Hontiveros. Di ba? Silang dalawa. Si Ligarda. Yung magkapatid, the brother, 6. 6 lang kayo. 18 kayo. Talo pa rin. Hindi po 100% yun. Nasaan si Marcos? Wala kang maasahan dyan kay Amy. Wala yan. Pro-China yan Di ba? Yung kanyang one loyal friend. Di ba? Yung ibigay na lang yung tubig sa China. Ano yon? Di ba? Pro-China. Kampi niya. Doon siya. Sabi niya, hindi niya iiwan si Digong, titindigan niya. Di tumindig ka para sa China. Alam niyo na. Di ba? Ang galing naman ng conclusion mo, Pidol. Sobra ka naman tokis. Ayun ang sabi niya Maninindigan ako. Di ba? Dilaw na dilaw yun. Parang si Lenny. Titindig tayo. Parang si Martin din. Titindig. Lahat kayo nakatindig na. Di ba? Pero si Amy, wala yan. Wapakils yan. Si Binay, wala rin. Si Poe, wala rin. Si Villanueva, ewan ko. Yung dalawang magkapatid na Cayetano, wala. Si Peter Alan, it's not on my concern list. Si Tulpo, sino pa bang mga senador? Si Lito Lapid. Si Revilla, alam ko, kampiyan natin. Si Revilla, kampi natin. Yan, nagbibigay ng statement yan. So, 10 na yon. Hindi pa. Si Pimentel, walay!
8 pa. Hindi ko alam mga kababayan sino ba yung mga senator dito. Yung mag-inang Bilyar, 12 na. Sino pa? 12 plus 6, 18. 6 pa. Kulang pa ako ng 6. Pero ang punto mga, yung mga, yung mga digong minions. Sigo. Sigo, nagsalita yan. Pero siyempre, protect. Pasad lang yan. Ganyan lang. Kaplastikan lang yan. Si Bato, yung sinasabi niya, hindi po kami pro-China ni Senator Robin, we. Sige nga, kundi na mo ngayon. Bigay nga kayo ngayon, kayong tatlo, ha? Ikaw, Robin, ikaw, Bato, ikaw, Go. Sige, magbigay kayo ng firm statement na binabatikos nyo itong China. Sige nga, tulad ni Hontiveros. Di ba? Tulad ni Ligarda. Yung magkapatid. Ejercito Estrada. Si Tolentino. Si Subiri. Alam ko si Villanueva, kakampi rin to eh. No? Hindi ko lang ma-sure eh. Pero si Pia rin nun. Nagsuot pa yata yan ng West Philippine Sea. Diba? Pero si Bato, alangan talaga ako mga kababayan. Ibang intention eh. For re-election. Tingnan mo wala sila ngayong statement. Pero sabi nung ibang mga followers na, hindi nagbibigay silang statement. Ngayon, nasaan ang statement? Nasaan? Wala! Maghanap ako ng social media nila. Wala! Tamil mail! Siguro sinabihan na nung amo nila. Mag-iingay dyan Sige. Diba? Nasaan ang freedom of speech? Wala! Kaya mga kababayan, alam nyo na, sulat nyo na, yung mga huhugasan nyo ng bidet. Di ba? Sino ang mga re-electionist? Sino ba tong mga senator na ito at nang makita ko? 24 senators of the Philippines. Itong mga hinayupak na to. Tingnan natin kayo. Kayong mga Tamilmil dyan. Villanueva, Pimentel, nabanggit na natin yan. Yung mag-inang... si Angara. I don't know. Hindi ko alam mga kabab. Yun, si Escudero. Yun ang nawawala natin. Si Escudero, pro yan. Kasi magbibingay nga yan ng 500 million eh. Maiba-vlog natin yung mga kababayan. Gumagawa lang tayo ng baseline natin. Si Escudero, okay yan. Ayun na pala, nabanggit ko na lahat. Yun lang ang kulang ko eh. Si Angara at si Escudero. So, 6 lang talaga yung nagbigay ng matinding statement. Pero, yung mga pro-digonggong, wala, tamilmil. Ganyan. Lalo na yung maingay na nagsasabing tayong mga langaw na nakatuntong sa kalabaw, nag-iingay na naman. Talagang mag-iingay kami. Bakit? Pakialam ninyo. Kayo, gusto nyong manahimik? Kasi nautusan kayo eh. Sinosuppress ninyo ang sarili nyong freedom of speech, freedom of expression. Di ba? Kailan ba yan? Nagkaroon na ba ng resolution o batas para patigilin ang pagsasalita? Para ipangalandakan, kampihan ang ating mga men in uniform sa ang ating Coast Guard na binubuli doon sa ating exclusive economic zone? Ganito na lang gawin ninyo. Kayong mga dyan nandun sa kabilang kubol. Ipaliwanag nyo sa amin bakit kinakailangan yung mga Chekwa nandyan sa Ayungin Zone. Ipaliwanag nyo sa amin with legality. Nang maliwanag. At kung yan ay mapapaliwanag nyo ng maigi na wala tayong karapatan dyan sa exclusive economic zone, yan ay lahat sa China. Yung sinasabi nyo, may katotohanan yung 10-dash line nila with legality, kakampihan ko kayo. Ibablog ko pa yan, mag-apologize po ako sa inyo. Pero yung sasabihin nyo lang na tulad ng sinabi dito, claiming with their historical rights mga kababayan. Kasi daw, binigay ng US yung 11-dash line after World War II eh. O kung ano man yung historical rights before or after the World War II. Kung ano man yun. But it says, historical rights. Hindi nga nila na-depend yan doon sa international ruling. Kung yan lang ang bibigay ninyo, that's a bunch of BS.
Ibig sabihin, you are just really kiss-assing the China. Hindi kayo mga Pilipino. Ala akong pakialam kung ano pang sabihin nyo dito sa Simply Talkies Vlog. Pero ako, for the Filipino, for the Philippines. At susuportahan ko ang ating gobyerno, anuman ang maging desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, because he is wise enough, he is smart enough para gawin ang nararapat para sa kapakanan sa interes ng ating bansa. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kayo na mga nandyan sa kabilang kubol, mag-op-ed din kayo. Op-ed. Opinion. Magbigay kayo ng opinion with certain facts and legalities na bakit hindi tayo kailangang igiit yung arbitral ruling. Kung tumama kayo, no, kung tumama kayo with those legalities, kakampihan ko kayo. Diba? Inulit-ulit ko yan sa mga vlog ko about West Philippine Sea. Lalo na pag itong may pambubuling mga ganito. Ay wala eh. Puro lang sila ngaw-ngaw eh. Historical kasi, historical. Historical, dinrawing nga lang eh. Gago pala kayo eh. Sulitin ko, para lang kayo nag-hatch-catch dyan, no, sa kalsada. Kumuha kayo ng tsoko. Ito sa amin, ha? Base namin to. Bawal kayong mag-encroach. O larong bata yung mga gonggong. Walang legality. At the end of the day, when you're done, it disappear. Wala. Oh. Anong meron tayo mga kababayan? Sinasabi na, oh, international body. We have to abide to the international law set by UNCLOS and the 2016 arbitral ruling. Pero hindi po nilalampakan lang. Kasi itong mga bansa na ito nakakampi natin, ha? Tulad ng mga nabasa natin kanina, they want an open and free Indo-Pacific navigation. Ayaw nila yung may mag-i-intervene sa kanila habang yung kanilang mga kargamento o mga shipping company, shipping lines ay naglalayag dyan sa Indo-Pacific, tapos haharangan sila ng Coast Guard ng China. Sasabihin ng China, hey, you're illegally trespassing in our waters. Diba? There is an international free water. Tulad sa ere, international free space, doon ka pwedeng may karapatang maglayag nang walang mangangambala sa'yo dahil walang may mag-aari niyan. Eh, ibang China. Inaari nila lahat yung sakop ng South China Sea daw, saka yung airspace na sakop din ng China daw. So, ibig sabihin, pati kalangitan at karagatan, baba at taas, pati ilalim siguro ng mundo, kanila na rin. And they are everywhere, mga kababayan, kasi feeling nila they are superior. Di po ba? Yan ang nakakagalit. Yan ang dapat nating labanan. We have to adhere to the basic norms na kung saan tayo ay merong sinusunod na batas. At kung ikaw ay membro doon sa mga bodies na yon, you have to adhere to follow what is the rules and regulations, policies and procedures of that international body you are a member of. Eh, hindi po ganun ang China eh. Kaya nga sabi nila, iba yung binibigkas niya sa ginagawa niya. Because of what? Ulit-ulitin natin, they think we own you guys. Yung Belt and Road policy nila, yung gagawang ka ng tulay, gagawang ka ng ganito, pero utang ka. Hindi naman libre. Utang, na ang laki ng interest. Yun ang inisip nila. Kasi di ba nasabi ko sa previous vlog ko, they own, the world, they own them. Yung mundo na yung mayroon silang Belt and Road, mga bansa na mayroon silang mga proyekto na pinfinance nila, $1.3 trillion ang mga pautang nila sa Belt and Road program nila. Parang tayo diyan meron, 'di ba? Yung iba nga, 'di ba, hindi nila ponduhan na. Oh. Inalisan na nga natin dahil ayaw nilang ponduhan na tenga ang project. Ngayon, pag yan, may utang tayo, hindi tayo makabayad ng utang natin base dun sa contract. Baka mamaya yung ginawa nila diyan na parang tulay lang, angkin na nila yung city, kanila na yan. Parang yung ginawa nila sa isang bansa, yung isang port. Gumawa sila ng port dun sa bansa na yon, ni-request o pautang daw. Nung hindi na makabayad yung bansa na yon, ang kinuha nila yung port, kanila na. Hindi na sa pag-aari ng bansa na yon. O di ba? Ilang pirasong lupa na yun sa katubigan, kanila na yun. Ganun ang China. Mandarambong. Ayan ba yung sinasabi mong peace? Yan ba sinasabi mong friend? Ayan ba yung sinasabi mong one loyal true friend, ha? Duterte at Amy Marcos. Next vlog natin, pag-aralan natin tong isang op-ed ng isang
political analyst about Duterte's move to China. Ganun po yan. Malalaman nyo. Pag nabasa na natin, di ba? O ito, last article, mga kababayan. Sa balita ng Manila Bulletin. China Coast Guard behavior does not align with universally accepted norms. Ano ba yung universally accepted norms na sinasabi ni Coast Guard Chief Carlito Gaban? Tama po ba ito? Sorry pala, hindi pala Carlito. Commandant Admiral Ronnie Gil Gaban. Ito po, mababasa natin dito. Pasensyahan nyo na. The persistent harassment and aggression displayed by Chinese Coast Guard vessels against Philippine vessels in the West Philippine Sea is a symptom of a systematic and consistent behavior that does not align with the universally accepted norms of Coast Guard organization around the world. O ano po ba yung ano na yan? Sinasabi ni Gaban na accepted norm of Coast Guard organization. Kasi po, dapat ang Coast Guard ay sumasagip ng buhay. Ang Coast Guard ay umaalalay sa mga naglalayag sa karagatan. Sumasaklolo. Hindi yung ginagawa ng Coast Guard na nag-i-intimidate, nang haharas, nagwa-water cannoning. No? They should guide, help yung mga naglalayag. Hindi mo i-intimidate, but to assist them. Di po ba? Tama, mali, mga kababayan. Dapat nga hindi ganyan eh. Para kang ano dyan, para kang pulis. Pulis nga naman talaga yan. Nasa PA, sila eh, di ba, civilian in nature. Hindi naman sila armado. Pero nagkakamali po tayo. Tulad ng sinasabi ni Robin dun sa political expert o maritime expert na si Jay Batumbakal, nilagay na po ng Chinese, ang Coast Guard sa kanilang PLA. Armed na sila. Pero sabi namin, hindi sa iyo. 'Di ba? Pero ang pagkakaalam na nga ng mga expert, nilagay na nila yan diyan base sa kanilang pag-aaral. Kaya doon tayo nagalit kay Robin. Talagang ginigit niya. Sa atin, civilian in nature. No? Pero ang Coast Guard ng China, hindi po. Ito po sabi ni Carpio. Pasensya na kayo. Ito sabi ni Carpio. Nasa PLA na yan. Ito. Unlike other Coast Guards which are civilian in nature, the Chinese Coast Guard is under China's People Armed Police, which is controlled by the Chinese military. Yan po ang sabi ni Antonio Carpio. Carpio also said that the PAP is part of the People's Liberation Army chain of command under the Central Military Commission of the China Communist Party, headed by President Xi Jinping. Kita nyo? Di ba, mga kababayan? Armed na sila. Hindi po sila yung taga-patrol lang ng dagat. Tutulong sa mga distress. Hindi. Para na po silang military. Kaya, yan ang mahirap. Kaya dito, sinasabi ni Gaban, hindi na po sila umaaktong normal na ang gawain ng Coast Guard ay tumulong, sumaklolo sa mga distress, sa mga nasa karagatan. Hindi po. Iba na po. Bully na. Gusto ng manakit. Di ba yung water cannoning? Yan. Kaya, yan po. Dapat lang talaga pumalag na talaga tayo. Too much. 125. Sa pag-upo lang ni PBBM, 125 incidents of harassment and bullying, intimidation, provocation. Tapos ang ginagawa ng China, binabaliktad tayo. Di po ba? Sa atin, ang West Philippine Sea. Tandaan nyo yan, mga Pilipino. Sa atin, ang West Philippine Sea. Yan po ang tandaan ninyo, mga kababayan. Huwag niyong paniwalaan yung mga Chinese disinformation specialist ng mga kababayan natin. Wala po yan. Baka yan. Baka lang, tatanong lang. Pinapalamon ba kayo ng kwarta ng China? Di po ba? Kayo po. Ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.